Noong December 2018, kitang-kita ang saya sa mukha ng isang babaeng turistang taga-England nang unang masilayan ng kanyang matipuno at gwapong ka-eyeball na nakilala sa isang sikat na dating app na Tinder sa isang pasyalan sa New Zealand. At dahil sa angking karisma ng lalaki ay agad natipuhan ng babae ang kanyang kadate. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman na ang lalaki pa lang ito ay magiging sanhi ng kanyang karumal-dumal na katapusan. Ito ang kanyang nakakatakot na mga huling sandali na lahat ay nakuhanan pa ng CCTV. Mr. Goodbye! Ang nooy 22 anyos na si Grace Millane ay kakagraduate lang noong September 2018 sa University of Lincoln sa England. Bago niya sisimulan ang paghahanap ng trabaho, pinili niya munang magliwaliw upang tuklasin ang kagandahan ng kalikasan sa pamamagitan ng traveling at backpacking sa abroad. November 20, 2018, kakagaling lang ni Grace sa South America nang mapadpad ang dalaga sa New Zealand. Kaagad naman niyang sinimulan ang nakaschedule niyang backpacking tour sa mga nakabibighaning lugar at tourist destinations ng bansa. Sa loob ng kanyang ilang araw na pamamalagi roon, nakilala ni Grace ang isang lalaking nagngangalang Jess Kempson habang ang dalaga ay naghahanap ng mga bagong kaibigan sa Tinder, isang sikat na dating app. Nagmatch ang dalawa sa dating app noong November 30 at di tumagal ay nagkaroon ng magandang koneksyon si Grace at Jess habang nagpapalitan ng chat sa Tinder. Di kalaunan ay nagkasundo si Grace at Jess na magkita sa personal upang mas lalo nilang makilala ang isa't isa. Estranghero man kung tutuusin, ngunit masaya naman ang kanilang kwentuhan online kaya hindi nagkatubiling sumang-ayon si Grace na makipag-meet up kay Jess. Bandang alas 5 ng hapon ng December 1, 2018, umalis na si Grace sa tinutuluyan niyang motel upang makipagkita kay Jess ng araw na yon. Bago siya umalis, ipinaalam niya muna sa kanyang mga malapit na kaibigan na meron siyang ka-meet up sa Auckland. Ito ang first time na magkakaroon ng kadate si Grace sa New Zealand, kaya excited na rin siya na makatagpo ang bago niyang kaibigan sa lugar. Samantala, saglit munang tatambay si Jess sa isang lokal na bar upang uminom ng alak. Marahil ay para siguro pampalakas ng kumpiyansa bago makipagkita sa isang magandang babae at nakaubos ng 4 na bote ng beer si Jess bago siya tuluyang umalis sa naturang lugar. Maya-maya pa, bandang 5:45 PM, sa wakas ay nagkita na si Grace at Jess sa Sky City, isang popular na pasyalan sa Auckland kung saan maraming mga tao sa paligid. Dahil sa napakamataong lugar, ramdam ni Grace na ligtas siya roon. Ngunit ang hindi niya alam, ang kanyang mismong kadate pala ang magiging dahilan ng kanyang masaklap na sasapitin sa mga susunod na oras sa isang pribadong lugar kung saan walang taong makakakita sa karumal-dumal na krimen na magaganap. Walang nikatiting na panghihinala si Grace kay Jess dahil maayos naman ang naging takbo ng kanilang unang pagkikita. Lalo na at charismatic at confident din ang lalaki na kanyang ikinatagpo. Pagkatapos nun, una nilang pinuntahan ang Andy's Burger Bar sa baba ng Sky City upang maghapunan bago lumipat sa isang Mexican bar bandang alas 7 ng gabi para naman mag-inuman. Pagkalipas ng mahigit 1 oras, muli na naman silang lumipat ng pagtatambayan. Sa pagkakataong ito, sa isa na namang kalapit na bar, ang Blue Stone Room. Medyo nakainom na ang dalawa at pagkalipas pa ng masayang tagay at kwentuhan, tila ba nagkagustuhan na ang magka-eyeball. Mas lalo silang napalapit sa isa't isa at di kalaunan ay makikita na hinahalikan na ni Jess si Grace kahit na wala pa atang 4 na oras simula nung una silang magkita. Saglit na pumunta si Jess sa CR at naiwan naman si Grace sa isang upuan. Dahil sa saya na kanyang nararamdaman, kaagad itsinika ni Grace sa kanyang mga kaibigan sa England ang napakagandang nangyayari sa kanyang date sa New Zealand. Aniya, para bang click na click sila sa isa't isa at para bang nagugustuhan na niya si Jess. Subalit lingid sa kaalaman ng lahat, ito na pala ang pinakahuling mensahe na maipapadala ni Grace sa kanyang mga kaibigan. Siguro ay excited na si Grace sa kung ano ang kahahantungan ng date na ito. Kaya naman ang alukin siya ni Jess na samahan siya sa tinutuluyan nitong hotel. Siyempre ay hindi na nagpatumpik-tumpik ang brito na dalaga. Bandang 9:30, umalis na ang mga ito mula sa bar at napagkasunduan na doon muna sila matutulog sa inuupahang kwarto ni Jess sa City Life Hotel, ilang metro lang mula sa Sky City.
Makikita pang ang magkaakbay ang dalawa habang lula ng elevator papunta sa room 308. At kitang-kita sa mga mata ni Grace ang kilig at saya. Karaniwan na ang ganitong mga senaryo sa mga unang date, lalo na't gusto naman nila ang isa't isa. Maayos din ang naging takbo ng kanilang unang meet-up at marahil ay hinahangad ni Grace na ang gabing ito ay magiging isang hindi malilimutang karanasan sa New Zealand. Kinaumagahan, December 2, nakatanggap ng samut-saring mga text ang cellphone ni Grace mula sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Birthday niya ang araw na yon at natural ay marami ang gustong bumati sa kanya ng happy birthday. Ngunit nakapagtataka na wala siyang sinasagot ni isa sa mga text. Samantala, maaga naman bumaba mula sa hotel si Jess. Hindi siguro nakapagtataka kung bibili lang ito ng pagkain o maiinom. Ngunit ang mga susunod na gagawin ng lalaking ito ay tiyak na magiging makapanindig balahibo. At ang lahat ng mga pangyayaring ito, simula sa pinakaunang pagtatagpo ni Grace at Jess hanggang sa mga sabay na pag-uwi nila sa City Life Hotel at ang mga kababalaghang gagawin ni Jess kinabukasan at sa mga susunod pa mga araw ay mahahagip ng mga CCTV camera na nakakalat sa syudad ng Auckland. Alas 8 ng umaga, makikita sa CCTV ng isang lokal na tindahan si Jess habang ito ay pumipili ng maleta. Kaduda-duda talaga ang mga galaw nito dahil tila ba sinisiguro niya ang tamang laki ng bibili niyang maleta na para bang may malaki-laki siyang bagay na itatago rito. Pagkalipas ng ilang minuto, mahahagip na naman si Jess ng isa pang CCTV sa isa na namang grocery store kung saan makikita na bumibili ito ng sangkaterbang cleaning chemicals. Siguro ay mayroon itong gustong linisin sa kanyang hotel room sa lalong madaling panahon. Malapit ng mag-alas 11 nang makita muli si Jess habang papabalik ito sa City Life Hotel. Ngunit muli na naman itong umalis sa naturang hotel sakay ng isang taxi na papunta sa Apex Car Rental sa Auckland. Yun pala, uupa ito ng kotse roon. Sa mga sandaling yun, wala pang nakakaalam sa kung ano ang nangyari kay Grace Millane ni hindi ito makontak ng kanyang pamilya kahit na birthday niya pa naman sana ng araw na yon. Pagkatapos ang mabilisang pagbili ni Jess ng napakalaking maleta, mga chemical na panglinis at pagkuha ng rental car, abay nasa labas na naman ang lalaking ito. Pero sa pagkakataong ito, para sa isa na namang kadate na nakilala niya sa Tinder. Kahit wala pang isang araw simula nang magkatagpo sila ni Grace, makikita na naman si Jess sa isang bar habang nakikipagkita sa isa pang babae na kanyang bagong ka-eyeball. Suot ang mga parehong damit na sinuot niya nung gabi ng date nila ni Grace. Ngunit tila hindi naging maayos ang takbo ng date. Sa katunayan, natakot ang naturang babae nang lumabas sa mga bibig ni Jess ang isang kagimbal-gimbal na tanong. Saan ba raw pwedeng magtago ng bangkay na hindi matatagpuan ng mga pulis? Doon kaagad ay kinilabutan ang babae kaya pinili na lang nitong umiskerda. Buti na lang talaga at nakaramdam siya kaagad ng pangamba dahil kung hindi, baka sasapitin rin niya ang kung ano ang nangyari sa nawawalang si Grace. Marahil ay tama ang kanyang kutob at magugulat na lang ito sa tunay na pagkatao ni Jess. Pagkatapos ng naunsaming date, muli na namang makikita si Jess sa elevator ng City Life Hotel habang pabalik sa kanyang kwarto, habang daladala ang isang carpet cleaner. Kung ano man ang kanyang tatangkaing linisin, tila wala atang epekto ang mga binili niyang cleaning materials kani-kanina lang. Talaga ngang kahina-hinala ang mga ginagawang aksyon nitong si Jess. Ngunit sa mga oras na yon, wala pa ring ideya ang lahat tungkol sa kanyang ginawang karumal-dumal na krimen. Alas 9:30 ng gabi nang muling lumabas si Jess mula sa kanyang kwarto papunta sa baba ng hotel. Ngunit sa pagkakataong ito, dala-dala na niya ang kakabili lang niyang maleta. Hirap na hirap pa nga itong ibaba ang nasabing maleta sa elevator. Pagkatapos itong maibaba sa lobby, kaagad kinarga ni Jess ang napakalaking bagahe sa rental car na kanyang inupahan nito lang umaga at kaagad umalis papalayo sa hotel. Alas 7 naman kinabukasan, mahahagip na naman ng CCTV si Jess habang bumibili ng pala sa isang hardware store. Saglit itong bumalik sa kanyang kwarto sa hotel para naman ipalabada ang kanyang mga damit. Pagkatapos nun, makikita si Jess sa labas ng City Life habang nagtatapon ng mga basura at nagpapakarwash. Nakapagtataka talaga bakit nililinisan ni Jess ang likod ng rental car kung saan niya inilagay ang napakalaking maleta noong nakaraang araw. Hanggang sa mga sandaling yon, wala pa rin nakakarinig ng kahit na anong balita tungkol kay Grace. Sa mga susunod pang araw, lubhang kakabahan na ang kanyang pamilya at lahat ng nakakilala kay Grace. Lalo na't nasa malayo itong lugar na mag-isa, malayong-malayo sa England. Hindi ito sumasagot sa mga text at tawag sa kanyang cellphone at hindi na rin ito makontak sa social media. Bigla na lang nawala ng parang bula sa Grace. Pagsapit ng December 5, inireport na ng pamilya ni Grace na nawawala nga ang dalaga simula pa noong December 2.
Lumipad pa nga mula sa England papunta sa New Zealand ang kanyang ama na si David Millane para formal na maghain ng report sa mga pulis ng Auckland. Humingi ng tulong si David sa mga otoridad at sa lahat ng maaaring makatulong sa paghahanap sa nawawalan niyang anak na nagbabakasyon lang sana sa New Zealand ng mga panahong yon. Naging sensational ang pagkawala ni Grace at naging usap-usapan ito hindi lang sa Auckland kundi pati na rin sa ibang bansa. Sa sobrang dami ng matang nakatutok sa kasong ito, nagkaroon ng tila isang malawakang investigasyon sa paghahanap sa nawawalang dalaga. Buong akala ni Jess Kempson na hindi siya maiuugnay sa kasong ito, ngunit hindi niya alam na lahat ng mga pangyayari ay nahagip pala ng mga CCTV. Kasama na roon ang mga kakilakilabot niyang pagbili ng maleta, cleaning materials at ng pala ay nai-record ng mga kamera. Base sa kuha ng mga surveillance camera sa Auckland, nadiskubre ng mga pulis ang pinakahuling tao na nakapiling ni Grace bago ito nawala. Ito ay walang iba kundi si Jess. Lumalakas na ang kutob ng mga pulis na meron na kaagad silang suspect, lalo na nang malaman nilang kasama ni Jess si Grace na umuwi sa kanyang hotel room. Bandang 3:00 ng hapon ng December 5, pinuntahan na ng mga investigador ang City Life Hotel. Habang naghihintay sa lobby, nasipat nila si Jess sa labas na hinahinay na umaalis nang mapansin itong mayroong mga pulis sa lobby ng hotel. Siguro inisip nito na kung kalmado lang siyang maglalakad ay hindi siya mapapansin ng mga otoridad. Malas lang niya dahil minamanmanan na siya ng mga investigador sa paligid. Doon rin ay dinampot ng mga pulis si Jess at kaagad dinala sa presinto. Magiging mabilis sana ang kasong ito kung kaagad aamin si Jess at harapin ang kung ano man ang kanyang ginawa. Ngunit hindi ganon ang mangyayari. Habang kinikwestiyon ng mga pulis sa presinto, binalak pa ni Jess na baluktutin ang katotohanan para lang makaiwas sa karumal-dumal na krimen. Ang problema nga lang, nakita na ng mga pulis ang mga kuha ng CCTV mula sa mga kaduda-duda niyang pinagagawa sa hotel hanggang sa mga pinasukan niyang tindahan noong December 2 at December 3. Malakas na ang mga hawak na ebidensya ng mga pulis na merong kaugnayan si Jess sa pagkawala ni Grace. Ngunit kakailanganin pa rin nila ng mas matindi pang pruweba laban sa suspect. At ang pinakaimportante sa lahat, dapat muna nilang hanapin si Grace buhay man o patay. Sa simula pa lang ng interview, wala nang ginawa si Jess kundi ang magsinungaling ng magsinungaling. Kahit na alam na ng detective ito, sinakyan pa rin nila ang kwento ni Jess. Sa bersyon ni Jess, para bang siya pa ang natatakot sa kanyang seguridad, kaya niya raw piniling makipagkita kay Grace sa isang pampublikong lugar. At kahit na nakuha na ng mga CCTV sa Auckland ang kanyang mga galaw, gumagawa-gawa pa rin ito ng mga kwento. Subalit mayroon pang mas malakas na mga ebidensya na talagang magdidiin kay Jess na siya talaga ang pinakahuling tao na nakasama si Grace at 100% na meron siyang kaugnayan sa pagkawala ng dalaga. Sa maniwala kayo't sa hindi, kung inyong maaalala ang maleta, mga cleaning material, carpet cleaner, pati na ang rental car, lahat pala ng mga ito ay binayaran ni Jess gamit ang credit card ni Grace. Pati na ang dagdag na stay niya sa City Life Hotel ay pumatak rin sa bill ng parehong credit card. At ang mas malala pa, ginamit niya rin ang credit card na yun para sa naonsyamin niyang kadate noong December 2. Binisita rin ng mga pulis ang tinuluyang kwarto ni Jess at laking gulat nila na madiskubre ang mga naiwang bakas ng dugo ni Grace sa mismong sahig ng kwarto. Dahil sa kabi-kabilang ebidensya na nagtuturo kay Jess bilang ang prime suspect, wala na itong nagawa kundi tuluyan na lang umamin sa pangalawang interview noong December 7. Doon ay inamin na ni Jess ang kanyang karumal-dumal na krimen, ang kanyang walang habas na pagpaslang kay Grace nung gabi ng December 1. Ikinuwento niya sa mga pulis na aksidente niyang napatay ang dalaga habang sila ay may ginagawa sa kama nung gabing yon. Aniya, matindi ang kanilang mga ginawa dahil meron daw pantasya si Grace tungkol sa pagpapagapos. Habang nasa kama, kagaya na lang ng palabas na 50 Shades of Grey. Saad ni Jess na nabigla siya sa mga pangyayari at ang sunod niyang nakita ay ang wala ng buhay na si Grace habang ito ay nakahilata sa sahig. Pero kung pagbabasihan naman ang kanyang mga sumunod na aksyon, tila ba planado ang kanyang pagpatay sa kanyang Tinder date. Bakit hindi siya tumawag sa emergency services? Bakit hinayaan niya na lang na mabulok ang katawan ni Grace sa kwarto? Binili niya pa ang maleta para ilagay ang bangkay ni Grace at nagrenta ito ng sasakyan upang dalhin ang nasabing maleta sa isang malayong lugar kung saan pwede niya itong itago. Malayo sa mata ng mga pulis kung sakaling magsimula na ang paghahanap kay Grace. Nanatili din si Jess sa hotel ng ilan pang araw upang linisin lahat ng mga naiwang ebidensya gamit ang carpet cleaner at mga cleaning chemical. Sinubukan niya ring idispatcha lahat ng pwedeng gawing ebidensya kagaya ng mga damit at mga kagamitan ni Grace. Maliban na lang syempre sa ginamit niyang credit card.
Mangyak-ngyak pa si Jess habang pinapaliwanag ang mga pangyayari sa mga pulis. Ngunit sa pagkakataong ito, sigurado na ang mga investigador na siya talaga ang pumatay kay Grace. Sa tulong ng kanyang confession, magkakaroon na rin sa wakas ng sagot ang mga katanungan ng pamilya ng nawawalang si Grace Millane. Ang problema na lang ngayon ay nasaan na kaya ang bangkay ng dalaga. Buti na lang at inaamin rin kaagad ni Jess kung saan niya itinapon ang katawan ni Grace. Sa isang malayong kakahuyan sa Waitakere Forest, mahigit 30 kilometers mula sa syudad ng Auckland. Gamit ang kanyang biniling pala, naghukay ang kriminal sa masukal na kakahuyan ng Waitakere at doon niya inilibing ang maleta na laman ng katawan ni Grace. Ang mas nakakakilabot pa, nadiskubre ng mga pulis sa kanyang cellphone ang mga Google search kung saan nag-research ito kung saang lugar pwede magtago ng patay na katawan. Lalo pang nagulat ang mga otoridad nang makita ang mga nakasave na mga kasuklam-suklam na mga larawan sa cellphone ni Jess kung saan makikita na binababoy niya ang walang saplot na bangkay ni Grace. December 9 na nang matagpuan ng Auckland Police ang katawan ni Grace sa Waitakere Forest. Base sa findings, namatay ito matapos sakalin. Nagtamo rin ito ng maraming pasa sa katawan, marahil ay dahil sa pambababoy ni Jess. Sa kabilang banda, sinubukan pa nga muling baliktarin ni Jess ang mga nangyari at ipinilit na inosente siya sa salang pagpatay. Subalit matapos ang mahaba-habang paglilitis, nahatulan ito ng habang buhay na pagkakakulong noong February 21, 2020. Pagkatapos nun, meron pang 2 babae ang lumapit sa mga pulis at naghayag na minsan na rin silang inabuso ni Jess Kempson. Isa rito ay ang dati niyang nobya at ang isa naman rito ay isa ring British na turista na kanya umanong pinagsamantalahan noong January 2017. Ngunit hindi nakapagreklamo sa mga otoridad dahil sa kanilang takot kay Jess. Sa kabutihang palad ay nakamit na ng pamilya ni Grace at ng iba pa mga biktima ni Jess ang hinahangad nilang hustisya. Subalit hindi na nito maibabalik pa ang nasayang na buhay ng 22 anyos na dalaga na mayroon pa sanang maraming pangarap sa buhay. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.